That is our classification. So for this, dalawa ang pwedeng dahilan kung bakit siya nabilaukan. Pwedeng anatomical. So kanang mapansin niyo, matulog mo, maghagok, o matukan mo, makamata mo, kay natukan mo. That is what we call anatomical. Natukan mo tungkol sa iyong laway. For ang mechanical obstruction naman, there is a foreign object na nagbara. Pwedeng sa bata, anything na ma-reach ng bata, paslak na siyang baba, or kanang unisar, nagdalok-dalok kong kaon, nagdalig-dalig kaon, karon natukan, hinana. Okay, so what are the other causes ba? Pwedeng nakaswallow ka ng large amount of food, tapos wala ni mo diretso lunok na. Pwedeng drinking alcohol, natukan na yun ka, or wearing denture, tapos natulugan na paslak siya. Eating while talking, nagkakatawa, yung ana. Di ba, eating too fast, matukan ka. Walking, playing, running with food or objects in the food, mo nang di ba ginabawalan na ang bata kakaon habang gandagandagan. And then infant and children, choking occurs when eating, while eating, or by putting non-food items sa ilahang baba. So commonly, ang makita na ito ana, clutching sa throat, coughing, inability to cough, or dili na niya kaya musturya, and others. So magpanik na, mag-hysterical na sila. So unsay buhaton? It is important that a patient is asked, are you choking? You have to ask, sir, natukan ka. And then, in order to elicit any verbal or physical response, at the time you proceed na with following procedures. So, sinong pwedeng maging sample? Ikaw naman, sir, dito. Lapit dito. So, ang management natin is we perform this one. First aid procedure natin. So, for example, si sir, natukan. So, usually, nagagunit siya sa iyahang liog. So, upon approaching, sir, my name is Jenny. I'm a trained first aider and a member of SMERT. Can I help? Are you choking, sir? Yes. So, wala ka na choke. Are you joking? Okay. Then, sabihin natin, somehow, may something po na nagbara sa lalamunan. So, encourage the person to breathe, to cough, continuously coughing. Sir, please continue to cough po. Ubo lang po. Sige daw, sir. Baka by means of coughing, pwedeng ma-dislodge or matanggal ang object. Sige, sir, ubo pa po. Continue. So, wala gyapon. Kung wala, then that's the time we perform na the Heimlich or the abdominal thrust. Kaya wala man yun. Bisag kung saan niyang ubo, wala gyapon. So, what I'm going to do, sir, I will perform abdominal thrust. So, bika gamay. Depende saan kayo dominant. Either left-handed kayo or right-handed. So, ako, left-handed ako. So, I will use my left hand to locate ang pusod. Swak, pusod dayon. Are, ganing ang pusod. Duha ka tudlo, ibabaw sa pusod. So, eto yung navel, 2 fingers above the navel or above the pusod. I-position ang kamot. Unya ma'am kay pangitao nun pa man, ayaw po pala biig naog, diri lang ta sa babaw mong unit, panaog, dili kay gikan sa ubos, pasaka. Okay? So, navel, 2 fingers above, isang kamay dito, and then, other hand, support. Diri. So, you support na the hand nimo. Assuming nakasupport akong kamot ha, kaya nagunit kong microphone. So, what I will do, inner upward, inverted J, sulod, saka. So, ako siyang i-doon, isaka, ikando sa pana dito, para mo force siya o paubo. So, quick, inner upward. Dere, support. One step backward ha, dili pwede nga nag-atubang ko sa iya ha, kaya kung mahayang siya, hayang mong duwa. So, one step backward, support. 2 fingers above. Then do inner upward. 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa rin. Sir, can you breathe? Can you cough? Wala pa rin. Back blows. Back slap. Hawakan si patient. You do back slap 5 times. 1, 2, 3, 4, 5.
Sir, can you breathe? Can you cough? Okay na daw. If in case wala pa rin, hindi pa rin natanggal, may tendency si patient mawalan yan siya ng malay. So catch nimo, alalay pahigda, and then check kung visible na ba ang obstruction sa baba, lugito nimo. Kung dili, then check kung may breathing and circulation para mo proceed ka sa CPR. Pero kung wala, I will proceed with the next procedure. Okay? Sige sir, thank you. Pag child ang patient, mag-adjust ka sa size. Other option, ikaw mismo sa imong sarili, kung ikaw lang. Pag child, baba kayo, ikaw ang mag-adjust. Pag baby naman, for example, baby, natukan, may gikaon or nagdede, tapos naputol ang nipple sa bibiron, tapos natukan. So, ang gawin, clutch, dire sa may liog, clip, huguso ng baby, reverse, upside down, upo, clip, position ng baby upside down. So, nakasupport imong legs, hapak ang likod. 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa rin. Reverse, ipit. Matanggal ng tiil. Tanggal, reverse, tanggalin on. Reverse na naman sa kabila. Then you do 5 chest thrust. Upside down pa rin. 1, 2, 3, 4, 5. Then, lapag sa table to check kung visible na ang obstruction or dili. If in case visible, tanggal. Pag tanggal, you check. Na-remove naman ang airway, ang A. Then check breathing and circulation. May pulso, may ginhawa. Kasi natagalan mo siya, hindi nakahinga. So may tendency mawalan. So kung negative pulse, negative breathing, CPR. Negative breathing, pero positive ang pulse, then you do rescue breathing. Paano ang rescue breathing? Yung kanina, paano ba? Ang rescue breathing, ginagawa natin kung hangin lang ang wala. Naay pulso, walay hangin. So, ang buhaton nato, we provide air. Adult, sa 24 mo, hatag og hangin. Child and infant, sa 40. Ano yan? Paano Dili yan? namang gawas kanang kasagaran ninyo makitaan or madunggan kanang nagayap og nilibog. 1,000. Okay? Adult tayo. Starts with breath. And then 24 interval niya nasa 3 to 5 seconds. Breathe. Buga. 1. 1,002. 1,003. 1,001. Isa na po. Buga. 1, 1,002, 1,003, 1,002. Buga na sad. Ay, pwede na. Another one. 1, 1,002, 1,003, Ito, maabot sa 1,004. Lagi pa di ay. Maabot sa 24. Antod, 24. 1,024. Kaya no? Last blow. Tagduwa-duwa, last mo. And then recheck. Kaya no? Breathing. And Kapuya na no? circulation. Pag wala sa lalim. Pag wala sa prinapal. 10 seconds. Sa pulse. Okay? This one is constant. Si 1, 1,002, 1,003 is constant. Ang last number ninyo is your indicator kung nakakapila na mo hatag og hangin. So adult, you have to give 24 breaths. So buga,